Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video, ituturo ko naman ngayon kung paano mag-install ng Windows 11. So ang una natin gagawin ngayon ay isaksak na natin yung ating flash drive or USB drive. So dito manggagaling yung ating installer na Windows 11. After nating maisaksak yung flash drive, ang gagawin natin ngayon ay i-power on na natin yung laptop at papasok tayo ngayon sa BIOS. Ang gagawin lang natin dyan ay i-press lang natin yung F2 or delete para makapasok tayo sa BIOS. So yung delete is standard yun, pero pagka ang brand mo naman ay Dell, ang common na ginagamit doon ay F2 or F12. So ayan, andito na tayo sa BIOS. Ang susunod naman natin gagawin dyan ay pupuntahan natin yung boot sequence or yung boot priority. So dito kasi sa boot sequence or boot priority, dito natin malalaman kung nakaset na ba yung ating installer. So dito mapapansin natin, detected naman. So nakaset na, nakacheck yung UEFI Kingston Data Traveler. And then i-make sure mo din dyan na dapat naka UEFI yung ating boot list option. So ayan, so yung sa akin ay okay, detected naman siya. So ang gagawin ko na lang dyan ay i-exit ko. Pero kung hindi pa rin siya detected, pwede mo siyang baguhin doon sa boot sequence. And then kung okay naman, ang gagawin na lang natin dyan ay exit para mag-restart na yung ating laptop para makaproceed na tayo sa installation. So dito sa video na to, i-click ko na yung exit and then magre-restart yung laptop. So ayan, pag nakaset naman ng tama yung boot priority mo, ang mangyayari dyan maglo-load na siya, mag-i-initialize na siya. So dito ay nakalagay starting Windows Boot Manager or Microsoft Windows Boot Manager. So yan, ibig sabihin niya nag-i-start na yung process ng installation natin. So yan, magre-restart ulit siya and then ayan, makikita na natin ngayon, papasok na siya ngayon dun sa installation. So dito may makikita tayo sa Windows 11, mamimili tayo ng language. So magse-select tayo ng language settings. So dito ang gagawin natin, ang common na ginagawa dyan ay set lang natin siya sa English. And then yung keyboard, wala na rin akong babaguhin dyan. Then i-check lang natin yung install Windows 11 and check natin yung I agree. And then so dun sa I agree, expect natin lahat ng files natin ay mabubura. So mawawala siya, yung local disk C, yun lang naman yung mawawala. So mamaya pag pumasok na dun sa may pagbubura or pagpo-format ng partition, i-explain natin yan. So dito may lalabas siya na applicable notice and license terms. So ang gagawin mo lang dyan, basahin mo siya and then pagkatapos mo siyang basahin, pwede mo lang i-click yung accept. Ayan, so click natin yung accept. So yan na yung license terms. So dapat importante dyan, mabasa mo din. And then after nyan, antayin lang natin. So, ayan, ito na, searching for this. Ito yung isa sa pinaka mahalaga pagka magpo-format ka or mag-i-install ka ng operating system. So, dito, ito yung tinatawag nating partition, no? So, para mas madali mong maintindihan, yung partition, yan yung hard disk mo kung saan nakastore yung mga files at kung saan naka-install yung operating system mo. Yun nga, yung Windows 10 or Windows 11. So, ngayon, ito yung pinaka-importante kasi nga mamimili ka kung saan mo i-install yung operating system mo or yung Windows 11. So ayan, may makikita tayo dyan na recovery, system, MSR reserve, primary, and yung recovery tsaka yung mismong installer natin detected siya. So ang gagawin mo lang dyan, burahin mo muna yung tatlo, yung partition 1 hanggang partition 4 or hanggang partition 5. So lilinisin natin yung files to make sure na wala nang matitira. So ayan, tara i-delete na natin. So delete partition. So kung mapapansin mo, yung mga i-delete mo na partition magiging unallocated space. So sige, burahin muna natin. Okay. So, ang ititira natin dyan ay meron dyan na nakalagay na mamcon files. So, yun ay yung backup files nung may-ari nung laptop. So, hindi natin siya kailangang burahin. So, ayan. So, makikita nyo dito, meron akong unallocated space. So, ibig sabihin, ito yung gagawin natin. Gagawa tayo ng partition kung saan natin ilo-locate or ilalagay or sabihin natin i-install yung Windows 11.
So, ang gagawin ko dyan, i-click lang natin yung create partition and then apply. So, hindi na natin hahatiin. And then, makikita nyo yan, automatic nagkaroon ng system tsaka yung MSR reserve. So, yung isa-select mo dyan, yung may pinakamalaking size, yung partition 3, doon natin ilalagay or i-install yung Windows 11. So, i-click lang natin yan and then click next. So, ayan, makikita mo, ready to install. So, install Windows 11 Home. So, ang mangyayari dyan, installing Windows 11. So, ang gagawin mo lang dyan, ay aantayin mo na lang muna, no? So, dito makikita mo, loading na siya. Your PC will restart several times. This might take a while. So, ang dapat maganda mong gawin dito, pag ganito na yung lumabas, i-make sure mo na yung laptop ay naka-charge or nakasaksak yung charger. Connected siya dun sa power. Para hindi siya mamatay or hindi magkaroon ng interruption yung installation na gagawin. So, ayan, antayin lang natin. So, ayan, dito hindi pa naka 100% pero magre-restart na yung ating laptop. So, antayin mo lang, wala ka namang ibang gagawin dyan. Ayan, so maglo-load ulit siya. Okay, so ayan, ganyan naman yung magiging itsura niya. Installing 33%. So, please keep your computer on. So, yun nga ang another tip natin, i-make sure mo pagka mag-i-install ka ng operating system, dapat naka-charge yung laptop mo. Ayan. So, antayin lang natin. And your computer may restart a few times. So, ayan. Nag-restart ulit yung laptop. And then, dito sa part na to, ayan, after mag-start, installing. So, 94% na. So, please keep your computer on. Ayan na, just a moment. Ayan, so eto na po, no? So, ayan, makikita na natin yung Windows icon or Windows logo. Ayan. So, after nyan, may makikita ka dito, is this the right country or region? So, select lang natin yung yes for United States. And then, antayin lang natin. And then, dito wala naman din tayong babaguhin. Click mo lang ulit yung yes. And skip na lang natin to, yung sa keyboard layout. And then, I don't have internet. So, wag mo na munang i-connect sa internet kahit na may internet ka. Yun lang yung procedure muna na gawin natin. And then, eto na. So, dito, ang gagawin mo na lang dito is, sino ba yung gagamit ng laptop or kanino ba yung laptop. So, pwede mong ilagay yung pangalan nung may-ari. So, dito, ang gagawin na lang natin, ang ilalagay ko na lang na pangalan dito ay Windows 11. So, click next. And then, ayan, set ka na ng password. So, ang lagay ko na lang muna dito para madaling tandaan ay yung 1, 2, 3. And then, confirm natin. 1, 2, 3. So, ayan. And then, magkakaroon siya ng security questions para kung makalimutan mo yung password na
na inilagay mo, meron tayong recovery. Ito ngayon. So, ayan. So, dito mag-set na tayo ngayon. So, add tayo ng 3 security questions. And then, pagkatapos ka nang mag-set, i-click mo lang yung next. And then, antayin mo lang. So, ayan, dito wala naman na tayong gagawin. Wala naman na tayong babaguhin na settings. So, click mo na lang dyan yung next. And then, accept. And then, ayan na. Antayin lang natin. Just a moment. So, ayan. Hi. Pag nakita mo yung part na yan, getting things ready for you. Medyo malapit nang matapos yung installation ng ating Windows 11. So, this might take a few minutes. Don't turn off your PC or your laptop. Please keep your PC on and plug in. So, ayan na. So, ayan. So, congratulations. Ito na. Tapos na tayong mag-install ng Windows 11. Ayan. So, finally, ito na. Tapos na po tayong mag-install. So, ayan. At dito nagtatapos yung ating tutorial. So, kung may tanong ka, pwede kang mag-comment sa ating comment section para masagot natin. And kung nakatulong naman sa'yo yung video na to, sana wag mong kalimutang mag-like and subscribe. So, yun lang. Hanggang sa muli. Salamat!